So basahin natin yung teksto ngayong umaga. Ginawa natin ito sa Galatians or Galatia 6 verse 9. So sabi, let us not grow weary of doing good. Ano sabi? Let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. Ano sabi? If we do not give up. Hallelujah. Let us all pray. Father God in heaven, we acknowledge you in this place. We thank you for your holy presence today na binuhos niyo sa bawat isa. Lord, may you prepare the hearts of these people. Nawa, matanggap nila at maintindihan nila ang lahat ng salita na manggagaling sa inyo ngayon through me, O God. Gamitin mo po ako mightily in this place to deliver your words today. Lord, I continue to deny myself. In the name of Jesus we pray. Amen. Hallelujah. Sabi, let us not grow weary. This is an encouragement, mga kapatid. Actually, itong Galatians, ito ay sulat ni Pablo. It's not actually a book, but it's a letter for us, no? Hanggang ngayon, umaabot eh. So ito po ay letter niya addressing to us, no, na nakakabasa ngayon, to steadfast at huwag tayong mapagod sa ating mga ginagawa. No? Let us not grow weary of doing good. Nakakapagod ba? Wow, grabe. That is a mighty woman of God. Hindi napapagod. Yung totoo, nakakapagod? Sino dito napapagod? Huwag kayong mahiya. Okay lang magsabi ng oo at okay lang magsabi ng hindi kung talagang hindi naman. Pero sabi nga doon sa ang Bible, sa Pinoy version, mga plastic. In the kingdom of God, there's now no condemnation. Amen? So kung ikaw ay napapagod, there's no condemnation. Huwag kayong mahiya magsabing napapagod kayo. Kasi lahat naman tayo napapagod. Tama? Pero, hindi sumusuko. Hallelujah. So isa-isay natin, mga kapatid, no? So gaya kanina ng sinabi ko, this, the context of Galatians chapter 6 verse 9 is not actually a book, but it is a letter. So, ano ibig sabihin nitong teksto na ito na ating binasa ngayong umaga? Una, walang bayad ang kaligtasan. Tama, mali? Walang bayad ang kaligtasan. For we were saved because of, because of God's goodness, because of the sacrificial, the sacrifice of Christ's life, na ibinigay sa atin. Kaya ngayon, mga kapatid, though walang bayad ang kaligtasan, merong dalawang Kristiyano na nabubuhay sa mundong ibabaw. Una ay the spiritual believer. No, meron tayong tinatawag na spiritual believer na itinatanim ang kanyang buhay spiritually through Christ. No, sa ating Panginoon. No, fellowshipping in the suffering of Christ and pressing on to the end, hanggang dulo. Talagang hindi sumusuko, yan ang spiritual believer. Yung pangalawa naman ay yung the carnal believer. There's a lot of a carnal believer in this earth. No? Sa Pilipinas pa lang, marami ng carnal believer. Sino dito nakakatanda nung tinuro ni Pastor Nicky yung Babes Christian or yung Babes in Christ, no? Yun yung mga marami pang gusto, yung mga taong choosing not to die in Christ, no? Choosing not to die, yung mga sarili nilang kagustuhan, mas pinipili nila kung ano yung gusto nila. Those are the carnal believers. Okay? So dito, sa ating binasa konteksto, yun yung sides na nakita natin. So the spiritual believer that is not growing weary and not giving up, and the carnal believer na sumusunod nga immediately, gaya nung tinuro ni Pastor Pao last week, o si Pastor Pao, following Christ in obedience. No, ito po yung pinag-aaralan natin ngayong September. Obeying Christ immediately. Yung pinag-aaralan natin last week. So maraming Kristiyano ang sumusunod immediately. Actually, kahit yung mga anak lang, kahit sinong tao,
pwedeng sumunod immediately. Tama? Pero subukan mo utusan yan, sunod-sunod, magrereklamo. Walang consistency. Tama, mali? So ngayon mga kapatid, ang pag-aaralan natin ngayong umaga na ito ay obeying Christ consistently. Sino ditong sumusunod na immediately? Praise God! Lahat tayo sumusunod immediately dahil ang sumunod ng may delay is a form of disobedience. Pag sinabi ng Panginoon, go, sinabi mong mamaya, that is already disobedience. Pag sinabi ng Lord, now, at sinabi mo mamaya, that is disobedience. Pag sinabi ng Lord, mamaya mo na gawin, pero ginawa mo na ngayon, disobedience pa rin. So we need to follow, we need to obey Christ in time. That is immediately responding to Christ. So today, tingnan natin, how can we obey Christ consistently? Because we need to obey Christ consistently. Tama, sabi, we do not grow weary. So ngayon pag-usapan natin yung unang words na binanggit dito sa ating teksto ngayong umaga. Do not grow weary in doing good. Bakit? Bakit ba kailangan na huwag tayong mapagod o huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti? Because nowadays, it is easy for us Christians or it is easy for the followers of Christ na mapagod, sumuko, magpahinga. Mamaya malalaman natin, okay lang magpahinga. Pero wag naman sa labas ng umbrella ng Panginoon. Kasi most of the people ay nagpapahinga sa labas ng umbrella ng Panginoon. That's why, ano nangyayari? Distraction na nangyayari. So mamaya, pag-usapan natin yan. Maraming Kristiyano ang nadi-discourage, nasisiraan ng loob, gumawa ng mabuti kasi they are not receiving good in return. Tama? Di ba mahilig ang tao, pag nagbigay, may kapalit. Dahil naniniwala tayo sa prinsipyo na kung ano ang iyong itinanim, siya mo ring aanihin. Hindi nyo ba nakikita o hindi nyo ba napapansin, sometimes when you plant or when you sow, minsan hindi naman tayo umaani lagi ng fresh na fruit. Sometimes, umaani tayo ng, pag na overdue or overripe, no? Pag na-overripe ang prutas, ano nangyari? Nabubulok. Minsan, nahuhulog yung prutas, kinakain ng mga ibon, hindi natin na-harvest ng maganda. Tama? So, hindi sa lahat ng panahon, o hindi anytime ma-harvest natin yung gusto natin. Amen? So, do not grow weary. Nakikita nyo ba yung mga farmers na nagsabi, yoko na, sakit na ng likod ko? Because that is their mandate. Pag hindi nila ginawa yung pagfa-farm, wala silang kakainin. Tama, mali? Pagka ang trabaho mo, ang job description mo ay ganito, hindi mo pwedeng sabihin, ayoko na. Nakikita nyo ba yung mga meme na hinahagis yung papel? Ayoko na. Tapos babalikan, joke lang pala. Kailangan kong graduate. Di ba? Ayoko na. Tapos kukunin ulit yung papel, joke lang pala. Kailangan ko ng sweldo, wala akong pambayad ng bills. Di ba? So kung ano yung mandato na ibinigay sa atin ng Panginoon at kung ano yung job description natin, we need to do it. Amen? Huwag tayong mapapagod kasi that's how it is. Ganun po ang job description ng pagiging tagasunod ng ating Panginoon. Do good. Obey. This life can beat any believers. Marami na pong na-deceive at napatumba ang buhay na ito because of pressure. Maraming bagay ang pwedeng maging dahilan kung bakit sumusuko ang bawat Kristiyano. Nakikita nila, they are doing hard work for nothing. Feeling nila, that is just for nothing. Parang yung naranasan ni Ralph kanina. Di ba? Akala ko, Lord, di ba, after 2 years, napagod na siya. Umiiyak na. Kasi akala niya, lahat ng ginagawa niya, in vain. Tama? You know what? If you are courting someone, you cannot question the person whom you court. Hindi mo pwedeng sabihin, ano ba yan? Parang wala nangyayari. Ba't ganon? Kahit madikit lang yung balat ko sa'yo. Bakit parang ilag na ilag ka? Samantalang 2 years na ako naliligaw sa'yo. Alam mo, that woman will never date you kung wala kang chance. Tama, mali.
So huwag kang mapanghihinaan ng loob. Ang bihira, 3 years na ako nanliligaw sa'yo, parang wala pa rin ako napapala. Hindi mo alam, yung nililigawan mo, nabubuo na, gusto niya lang buuin yung talagang tunay na pag-ibig sa'yo. Yung tipong pagka sinabi niya ang matamis niyang oo, buong-buo na. At saka tinetesting ka lang niya kung talagang tunay kang nanliligaw. Sipin mo kung ako babae, nililigawan ako, tapos pag tinanong ako, syempre gawain natin yan dati. Kung may pag-asa ako sa'yo, bakit di mo pa ako sagutin ngayon? Pwede ba natin ganunin ang Panginoon? Lord, kung bibigay mo naman sa akin ang blessing na ito, bakit hindi pa ngayon? Di ba? Kaya marami ang sumusuko dahil hindi nila nakikita kung ano nangyayari beyond everything. That is lack of faith. Because faith is the substance of things we hope for, evidence of things not yet seen. Amen? Umaasa ka. May pag-asa ba ako sa'yo? Oo naman. Kaya yung mga lalaki, umaasa kasi may pag-asa. Tama? At mas maganda, yung talagang hinog na hinog. Yung hinog na hinog. Well, magkakaiba po tayo ng sitwasyon. Maaring itong babae, sinagot agad itong lalaki kasi talagang nakita niya na, naobserbahan niya na yung pagkatao nitong lalaki na ito. Kaya nung nanligaw, oo. We don't judge, no? We don't judge others, bahala na kayo. Basta ang prinsipyo na sinasabi ko, huwag kayong mawalan ng pag-asa sa hindi nyo nakikita. So si Paul, mga kapatid, kini-encourage ang bawat isa na nagbabasa o binabasa itong teksto na ito ngayong umaga, no? Doon sa previous chapters na babasahin natin, sabi niya, it is for freedom that Christ has set us free. Mga kapatid, it is for freedom that Christ set us free. Take a look at this verse. Tingnan natin mabuti ito. Stand firm then, and do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery. Mark my word, I, Paul, tell you that if you let yourselves be circumcised, Christ will be of no value to you at all. Again, I declare to every man who lets himself be circumcised that he is obligated to obey the whole law. You who are trying to be justified by the law have been alienated from Christ. Tayo ay hindi na taga rito. You have fallen away from grace. For through the Spirit we eagerly await by faith the righteousness for which we hope. Praise the Lord. For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcised has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love. You were running a good race. Who cut in on you to keep you from obeying the truth? Sino? Sinong pipigil sa atin? That kind of persuasion does not come from the one who calls you. A little yeast works through the whole batch of dough. Now, ito mahaba kasi ito eh. Pero let me explain to you this verse. Itong pinag-uusapan natin dito, sinasabi ni Paul, si Jesus or si Lord, tayo ay binigyan ng kalayaan. Why? Bakit sa tingin niyo binigyan niya tayo ng kalayaan? And in the middle, i-encourage na tayo that through Paul, i-encourage tayo that do not grow weary. Pero binigyan niya tayo ng free will. Nakita niyo ba ang angel na pagod? May nabasa ba kayong verse sa Bible ng angel nagreklamo, Lord, pagod na ako. Ikaw na muna magsabi sa tao. Di ba? Ikaw na muna magbigay ng mensahe kay Mary. Kakatapos na ng trabaho ko, Lord eh. Wala eh. Tingnan niyo mabuti mga kapatid. What is the difference of us sa angel? No? Tayo mga tao binigay ng free will because of love. Ang gusto ng Panginoon maranasan niya ang pag-ibig mula sa iyo. Gusto niya makita kung sumusunod ka rin na ibigin ng bawat isa. Pwede naman sana eh. You love others. Love yourself. Love your neighbor as you love yourself. At yun ang order niya. Lahat tayo nakaprogram to love others as we love ourselves. Pwede, tama? Pwede. Pag ikaw nag-create na isang bagay, pwede mo i-program yun. Ito lang gagawin mo, maglilinis ka lang. Pero tayo, nilikha tayo ng Panginoon na may free will. Kasi we are different from angels. We are a little higher and a little lower. We are higher than the angels and
little lower from God. So bakit? Bakit ang daming Kristiyano na papagod? To the point na kailangan pang encourage tayo ni Paul that do not grow weary. Because the nature of man is unbelief. Ang tendency ng tao ay hindi naniniwala kasi hindi niya nakikita ang result. Maraming tao ang gusto, pag nag-gym, bukas gusto niya na makita yung result. Sabi, yung sinundan nito na words or phrase, for at the proper time, sabi, do not grow weary. For at the proper time, kanina sabi, do not grow weary. Bakit? Kasi ang nature talaga ng tao ay sumuko. Kaya kailangan ng encouragement. No? Kaya tayo ni-encourage. Kasi alam ng Diyos na tayo ay susuko. Tama? Ako lang minsan talaga pagka napupuno na ako, sumusuko na ako eh. Pero bukas ulit. Papahinga lang, pero bukas ulit. Suko na ako, pahinga muna. Pahinga. Bukas ulit. Gaya nung meron akong binubuo na hanging cabinet. Siyempre, bubuo naman ako hanging cabinet. Gamit ako circular, so ang hirap pala. Ikaw ba naman magputol ka ng plywood, nakayuko ka ng ganun talaga sobra dahil wala akong table. Pero kung may table, feeling ko, kaya ko kahit mga 10 hanging cabinet. Yabang, no? Pero nung ginagawa ko, grabe, nakakapagod. So, pahinga. Bukas ulit. Alam nyo, mga kapatid, pag hindi natin alam that there will be a proper time and a season, there's a time for everything and a season for every activity. Yan, praise God. Pag hindi natin alam that there is time for everything and a season for every activity, tuloy-tuloy kang gagawa and you will grow weary. At tuloy-tuloy kang gagawa, hindi mo nakikita result. Dahil hindi mo alam that at the proper time, there will be a result. Maraming tao gusto mag-gym, gaya na sabi ko kanina, pag bukas gusto ng result. Maraming tao naglalagay ng mga 2,000 sa bangko, tapos okay na sa kanila yon for a retirement fund. Maraming tao gusto easy works. Gusto instant. Maraming tao pag nagtanim, gusto niya makuha niya agad yung harvest. Ang gusto ng tao, yung harvest agad, ayaw niya ng process. Ayaw ng proseso. Ano yung proseso? Doing good. Tama? Mali. Sino dito nakakaalam ng verse na in His time, He will make all things beautiful? Narinig niyo na ba yung verse na yon? Marami tayong nalalaman na verses sa Bible, pero ang nangyayari, napapagod pa rin ang tao. Kasi nawawala yung understanding sa bawat salita ng Panginoon. That for at the proper time, ano next? We will reap a harvest. Di ba? Alam mo, hindi nagbigay ng encouragement si Paul na sinabi niya lang, do not grow weary and do not give up. Alam ng Diyos ang pangangailangan ng tao, kaya binigyan niya ng revelation si Paul. Siya mismo, do not grow weary. Okay, I will not grow weary, Lord. Si Paul, bago niya sabihin sa atin yun, siya muna natuto. Di ba? Kaya nga sabi niya, imitate me as I imitate Christ. So ngayon, binibigyan niya tayo ng sulat, how to obey Christ consistently. Do not grow weary, for at the proper time, we will reap harvest. Now, we will reap harvest. We will reap harvest. Sino dito ng harvest? Ay, sino dito gusto ng harvest? Amen. Amen. Gusto natin na harvest, but we grow weary. So ngayon, anong sabi? We will grow harvest if we do not give up. That is a warning, mga kapatid. If we do not give up. Amen? Sabi ko nga kanina, we may grow weary, but we won't give up. Amen po ba? And that is just our introduction. Punta na po tayo. Paano nga ba sumunod consistently sa Panginoon? How not to grow weary? Di ba? How not to? Sabi natin, do not grow weary. But how not to grow weary? Paano? Di ba kasi yun yung highlights? Do not grow weary. We can obey Christ consistently if we do not grow weary. If we can obey Christ consistently if we do not give up.
Amen ba? So ngayon mga kapatid, pag-uusapan natin, paano nga ba hindi mapagod o hindi manghinawa sa Panginoon at sa paggawa na mabuti. Number 1, ito gustong-gusto ng lahat. Commit to rest. Sino dito natutuwa na pwede pala na magpahinga? You know what? One of the best way para hindi mapagod ay magpahinga. Bakit ba napapagod ang tao? Bakit napapagod ang tao? Alam mo si Paul, bakit niya isusulat yung do not grow weary kung alam niya naman na napapagod ang tao eh. Tama, mali? Siya din napapagod eh. So bakit napapagod ang tao? Nagtatrabaho, gumagawa ng mabuti. Napapagod gumagawa ng mabuti kasi nakikita niya parang walang result. Di ba sa ating trabaho, merong break time? Sa school, you are learning pero ang daming break time. Sa trabaho, 15 minutes break, tapos after ng lunch, may noon break. Sa tingin nyo ba sa buong araw, mga kapatid, kahit gaano kalaki ang sweldo mo kung walang break time, kaya mo? Sino dito ang empleyado? Sino may business? Alam mo, mga kapatid, kahit gaano kalaki ang sinasahod mo o kahit gaano kalaki kinikita mo sa negosyo, kung wala kang break, you will be exhausted. You will end up so tired and giving up. That's why there's a lot of Christians na sumusuko kasi they don't rest. Uy, pastor, pwede pala magpahinga. Wait lang. Pastor Pao, baka pwedeng next week hindi mo na ako attend kasi papahinga ako. Pagod na ako. Papagod ako eh. Pastor, hindi mo na ako attend next week kasi pagod ako. Papahinga lang ako, pastor, I need a break. Sabi natin, one of the best way to not grow weary is to commit rest. We need to commit, not just maisipan mo lang rest. We need to commit a rest. Sino ditong gusto mag-commit ng rest? Tingnan niyo mabuti mga kapatid. Galing kanino ang salitang rest? Did God commanded us to rest or not? Ano daw? Yes! Ano sabi? Matthew chapter 11 verse 28 to 30, sabi, "Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest." So paano kang hindi mapapagod? You commit to rest. Kanino? Wow. Kaya pala, walang pwedeng idahilan ang lahat ng tagasunod ng ating Panginoon na sasabihin niya, I just want to rest, Pastor. Sino dito mga nasa ministry? Yung ginagawa natin tumutugtog, yung ginagawa natin umaawit, anong ginagawa natin? Anong klase? Work ba yon or rest? Ano bang work mo? Anong work mo? Aba, ayaw magsalita ng iba, hindi nila alam kung anong work nila. O si Daniel may business. Trabaho niya yun. Tama, mali? Tama? Nakakapagod, hindi? Nakakapagod. Pag kumakanta ka rito, pagod ka. Because we are resting in God's presence. Kaya may mga Kristiyanong hindi napapagod sa Panginoon kasi they find rest in God. No? They don't consider yung mga ginagawa sa Panginoon or serving God, they don't consider it as work. They consider it as rest. Wow. May nakuha po? Kasi hindi naman natin pwede sabihin, lahat tayo dito, sasabihin natin, ang work natin is, di ba meron pa yung sa Facebook, pagka nakita mo, work at LCC. So lahat tayo, merong trabaho. Tama po ba? So yung trabaho natin, yan, hindi mo na pwedeng i-sugarcoat na ang trabaho ko ay tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo wherein you are really working sa company mo, di ba? May nagtatrabahuan ka talaga. Huwag na nating i-sugarcoat that we are a follower of Christ, that is our work. Dahil kung yun talaga ang work natin, mag-resign na tayo. Tapos gawin mo na lang kung ano yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon and be a worker of God. Di ba?
So, ibig sabihin mga kapatid, we need to find rest. We need to commit rest in Christ. Always make a time. Mag-commit ka ng rest every day. Tuwing darating ka sa bahay, magkaroon ka ng quiet time with the Lord. Rest in His presence. And ito, yung ginagawa natin dito, this is the grand rest ng bawat isa. Napapagod ba kayo umattend ng service at magpuri sa Panginoon? Kung tayo ay napapagod, umawit, sumayaw, tumugtog, maglingkod sa Panginoon, ibig sabihin, you are missing the mark. You're having a misconception in serving God. Amen po ba? Ang Panginoon, gusto tayo magpahinga. Ayaw niya nung para tayong kandilang nauupos. Tapos pag naupos na, wala na. Deads. Di ba? Suko na. Yes, ang Diyos merong purpose sa atin. Pero siya, kahit siya mismo, ang Diyos mismo nagpahinga the seventh day. Sa pang-7 araw, ang ginawa? God rest. Nagpahinga ang Panginoon. Tapos hindi tayo nagpapahinga. Kaya nangyari, burning candle. Di po ba? Now, mga kapatid, if we commit ourselves to rest, doon lang ba nagtatapos yon? Magpapahinga lang tayo, then after that, tapos na. Pag nagpahinga tayo sa Panginoon, okay, feeling ko recharge ako. Feeling ko okay na ako. Ano sabi? No man is an island. Walang tao, walang sino man na nabubuhay para sa sarili lamang. Tama po ba? So kung feeling mo you are doing a good thing kasi you are committing rest to God, no, in God's presence. Dahil yun ang gusto ng Diyos, we commit ourselves to rest. Di ba? Dahil yun ang sabi niya, come to me all you are weary. So kanino tayo pupunta pag tayo napapagod? Ibig sabihin, okay lang mapagod. Pero wag susuko. Kaya nga sabi, do not grow weary. Hindi niya sinabing, do not be weary. Dahil alam naman ni Paul na tayo talagang papapagod. Pero sabi niya, do not grow weary. Pagka talagang sumagad-sagad na ang pagod, susuko ka. Do not give up. So after committing yourself to rest, ano dapat ang sunod? We need to surround ourselves with others. Wow. With others. Sino others yon? Parang naituro ko na din ito nung nakaraan. Napahapyawan ko ito eh. Yung surround yourself with believers. Pero ito, we need to surround ourselves with others. We need an armor bearer. And we need someone to encourage us, to strengthen us. Amen? Sa tingin nyo ba, tatagal kayo dito kung wala kayo nang kinakausap? Kung walang nagpapaalala sa inyo? Di ba? Napakatindi mo nun. Pupunta ka dito, tahimik ka lang. Hanggang matapos ang service, wala kang kinakausap. Magtatanong sa'yo, oo, hindi lang sagot mo. Pag pauwi na, alis ka na, wala kang kakausapin. Hanggang kailan? Di ba lahat naman tayo, lahat na nandito ngayon, sino ditong walang kinausap? Lahat tayo may kinakausap, tama ba? Lahat tayo may nagiging connection, lahat tayo may nagiging kaibigan, may nagiging close. So mga kapatid, we need to surround ourselves with others. Tingnan nyo sa Exodus chapter 17, verse 8 to 16. Anong ginawa? Si Moses, ano nangyari kay Moses? Kinaya niya ba na siya lang, nakataas yung kanyang tungkod? Kung siya lang yun mag-isa, wala na, talo na sila. Anong ginawa? Tinulungan. Nino? Di ba kailangan niya din ng katulong? Sino ditong may kailangan ng katulong? So lahat tayo kailangan ng kasama. Kasama na merong parehas na vision. Bakit? Sa tingin mo ba kung ayaw nilang matalo yung mga Amalekites, etong si Aaron, halimbawa si Aaron, ang gusto niya, magpatalo na tayo, pambihira. Sige na, tanggapin natin pagkatalo natin. Tutulungan niya ba si Moses na manatiling nakataas ang tungkod? Hindi. Pero kung ang kasama natin, mga kapatid, pare-parehas tayo, na nakatuon ang ating paningin sa ating Panginoon. At ang gusto natin ay ang walang hanggang buhay at hindi maalis sa walang hanggang buhay, lahat tayong magtutulungan. Oy, mali na yung ginagawa mo, brother. Oy, tara sumama ka sa aming life group. We need to surround ourselves with others. Hindi pwedeng tayo lang. Nagpahinga ka, yes, nagpahinga ka sa Panginoon. Diba? You rest in Christ, pero hindi sapat. Hindi natin kayang mabuhay alone. Hindi natin kayang mabuhay mag-isa. Di po ba?
That's why we need to surround ourselves with others. Nakita nyo, pagka kayo ay merong life group, sino dito may life group? Anong nagiging result sa 2 linggo natin nagla-life group, mga kapatid? Anong nagiging resulta sa inyo? Ano nagiging resulta? Di ba nai-strengthen tayo? Nai-encourage tayo? Nai-inspire tayo sa iba? Uy, wow, grabe naman. Ang sipag naman ito, parang gusto ko din. Di ba? Grabe na. Isipin mo ba naman, kada life group ninyo, budel fight. Sinong absent? O tapos ayaw mo nang may namimiss. Kaya hindi ka absent kasi ayaw mo nang may namimiss na pag-uusapan. Di ba? ano yung pinag-aralan natin nung linggo? Wow, praise the Lord. Sobrang holy natin, di ba? We are so encouraged kasi ang dami nating nakakausap na parehas ng paniniwala. Pero tingnan nyo itong mabuti. Pastor, marami naman ako nakakasama sa trabaho ko and some of my friends, nakakasama ko din naman. Pansinin nyo, you are resting in Christ, di ba? So, Lord, sige, I will come to you. Tapos pagkatapos mo magpahinga sa Kanya, ang mga kasama mo, mga hindi maganda impluwensya, ano mangyari? May conflict. Tama, mali? Magkakaroon ng conflict. At hindi mo pwedeng sabihin you are finding rest in Christ, pero ang gusto mong makasama at gusto mong surround yourself ay yung mga hindi mananampalataya. If you surround yourself with unbelievers, kahit anong gawin mong pahinga, you are here every Sunday, every Wednesday you are resting, di ba? Pero pagdating mo sa school, sa trabaho, ang kasama mo unbeliever, you will grow weary. Kasi makikita mo sa kanila, ay, grabe, parang ang cool nun. Parang ang cool nun, gusto kong itry. Dahil ang tao, curious. So, para maiwasan natin yung mga ganung bagay, mga kapatid, and we can obey Christ consistently, pambira, susundin na lang din naman natin, sundin na natin ang buo at tama. Hindi ba? Hindi yung magsa-segue pa tayo. Kasi mahirap. Di ba? Kaya ang daming nahihirapan. Kaya ang daming nahihirapang Kristiyano kasi nga they surround themselves with mixed group. Kailangan natin magpakatotoo. Sa mundong ito, talagang hindi naman talagang pwede na puro church lang. In a practical way, we need to work. At sa work natin, nakakasalamuha tayo ng unbeliever. At yung mga nakasalamuha nating unbeliever, ang nakaka-receive ng ating exhale. Tama ba? Kaya nangyayari, you will not grow weary kasi hanggang sa trabaho mo, you are sharing the goodness of God. You will not grow weary kasi hanggang sa trabaho mo, you are doing good. Tapos pagkasama mo yung mga churchmates mo, yung mga kasama mo sa life group, you are experiencing good. And you are acquiring knowledge and wisdom. Nakita niyo yung sistema? Sino dito nakakuha? So, nung paggrupo ka, ulitin natin, pagkakasama mo, grupo mo, you are inhaling. Pagkakasama mo yung hindi mo kasamang mananampalataya or unbeliever, you are exhaling. Maniwala kayo sa akin, if you do that, you will not grow weary. And you will not give up. Kasi malinaw sa atin ang ating pagkatao. Now, sunod, invest in your relationship with God. Kaya tayo dapat mag-invest ng ating relationship with God. Bakit? Alam mo, there is something about Jesus that is so fascinating, mga kapatid, na kahit sa dami ng lumalapit sa Kanya para magpagaling, para gumawa ng himala, hindi niya pinabayaan na magkaroon ng gap ang relationship niya with these disciples. Di ba? Tayo mga tatay, mga nanay, kahit na sobrang dami nating trabaho, pinapabayaan ba natin ang relasyon natin sa ating mga anak? Di ba? Pag uwi natin sa bahay, we invest time to them. Di po ba? Kasi mahal mo Tama, mali. Pag hindi mo mahal yung kasama mo sa bahay, pagod ka. Tama, mali. Pag hindi mo mahal yung kapatid mo dito sa simbahan, tapos pare ang gawa mo ng mabuti, mapapagod ka. Pero pag mahal mo, yung ginagawa mo ng mabuti, kahit 40 years, kahit 100 years mong gawa ng mabuti yan, mahal mo, hindi ka napapagod. Hindi ka napapagod kasi mahal mo. Nag-invest ka na ng feelings dun Tama, mali. So tayo, kung mag-i-invest tayo ng relationship natin with God,
Mapapagod ba tayo? Di. Di ba? Darating pa sa point na dahil nag-i-invest tayo ng relationship with God, gusto mo na talaga yung tipong isakripisyo yung buhay mo. Tingnan niyo mabuti mga kapatid. Kung tayo ay may anak, tapos nakita natin yung anak natin nahihirapan, parang sabihin mo, gusto mo, ako na lang. Sana ako na lang. Lord, ako na lang. Tapos pag nasa iyo na, Lord, tanggalin mo na please. Di ba? Nung nakaraan, siguro mga last 3 months yata yun, si Brielle, may lagnat, may ubo sipon, di ba? Alam mo, hindi ko sinasabing, Lord, ako na lang. Hindi ko sinasabi yan eh. Pwede naman i-rebuke eh. Pwede mo naman i-confess, pwede mo i-declare, be healed. Di ba, no? Pero darating talaga sa point, naiiral yung pagiging tatay mo, na sabihin mo, Lord, ako na lang. Kasi ayaw mong mawala eh. Tama, mali? God, gagawin ko to? No, ayaw kong gawin. Gagawa ka pala ng kasalanan, gagawa ka pala ng hindi maganda, or may gagawin ka palang, i-consult mo muna sa Kanya kasi nag-i-invest ka ng relationship with God eh. Tama? Dahil pag may ginawa kang mga bagay na hindi naman niya gusto, maaaring masira yung relationship at magkaroon ng gap. Pero dahil ayaw mong masira yung relationship at ayaw mong magkaroon ng gap ang relationship natin kay God, mga kapatid, you will sacrifice everything. Salvation, walang cost. Pero ang pagkakaroon ng relationship with the Lord requires everything from you. Bakit sinabing invest your relationship with God at hindi sinabing invest your relationship with others? Sabi niya, surround yourself with others eh. Bakit ko sinabi na invest your relationship with God? Kasi if you invest your relationship alone with man, you will feel exhausted. Alam nyo, yan po ang problema kadalasan sa church. Bakit? Ang tao nag-i-invest ng relationship sa kapwa-tao. Yung mga kasama niya sa simbahan, nag-invest ng relationship. Oh, anong tawag ko sa'yo? Buds. Anong tawag ko sa'yo ngayon? MK. Di ba? May mga tawagan tayo dyan. Chum. Chum bakit? Di ba? Marami tayong tawagan kasi nag-i-invest tayo relationship with them. Tama, mali? Ang nakakalimutan natin is to invest our relationship with God. At alam nyo ba, if we invest our relationship with God, our spirit will connect directly to Him. At yung ating sarili, at yung spirit na yun, magmamanifest ng relationship, good relationship with others. Kaya kailangan invest our relationship with God. Ay, Pastor, ibig sabihin huwag ko nang pansinin yung hindi. That will be contradict, mga kapatid. Ano yung contradict? Mahal mo ang tao, pero hindi mo mahal ang Diyos? Hindi. Hindi contradict yun. Dahil kung mahal mo ang tao, na nakikita mo na, ibig sabihin, kaya mo ring mahalin ang Diyos. Dahil kung sasabihin mo, mahal mo ang Diyos pero hindi mo kayang mahalin to, imposible yun. Hindi mo nakikita ang Diyos eh. Pero yung nakikita mo, hindi mo kayang mahalin. That is contradict. Amen po ba? Now, ano yung una? Commit to rest. Kailangan natin magpahinga. Kailangan natin magpahinga. Kita mo yung mga napapagod, di ba? Pagka sobrang iyak na sila, saan sila pumupunta? They find comfort. Kanino? Sa mga best friend nila, sa mga mahal nila sa buhay. Sino dito may mahal kay Jesus? Ibig sabihin, pag may problema, kapag sobrang sakit, anong ginagawa mo? Tumatakbo ka kay Jesus, Lord. Sobrang nakakapagod na. Diba? And then after that, you surround yourself with others. Okay, bro, I'm so strong na. I can share the gospel to you na, di ba? Kasi you're so strong, you find rest na di ba? You will find, you will look for others, no? Na, I'm so strong na, let's share one another's. Let's share to one another's. Come on, guys, I'm so strong na, I can share na. Now, if you're doing that too, anong ginagawa mo? You are investing relationship with God. Automatically, if you are finding rest in Christ, you are surrounding yourself with others that will help you sa spiritual matters. Ibig sabihin, you are investing relationship with God. That is automatic, mga kapatid. Wag lang tayo magkakaroon ng misconception at wag lang tayo masyadong mag-focus sa mundong ito.
Kasi pagka ganon mangyayari, mawawala yung relationship natin with God at mapupunta doon sa relationship lang natin with man. Hindi malabong mangyari, tama po ba? At madalas nangyayari. Dahil pag tayo nanghihingi ng isang bagay sa ating ama o sa ating mga nanay, o yung mga anak, di ba, pag nanghihingi ng isang bagay, meron naman siya relationship sa tatay. Tama po ba? Hindi mawawala yon. Amen? Pero pag may hiningi siya, nakakalimutan niya na yung tatay niya at siya ay nag-focus doon sa hiningi niya. Tama, mali? Ito si Brielle, pagka gusto ng iPad, Daddy, I want iPad. I want iPad. Okay, ang lambing, di ba? Kiss, Daddy. Oh, kiss. Pag nakuha na yung iPad, Daddy, baby kiss, Daddy. iPad. Nakalimutan na si Daddy. Di ba? Tawa niya, oh. Galing eh. So malinaw mga kapatid, commit to rest. Surround yourself with others. Invest our relationship with God. And lastly, keep your eyes on the prize. You're committing to rest. You are surrounding yourself with others that will help you spiritually. Tapos, you're investing your relationship with God. Tapos wala ka namang inaasahan. Ano mangyayari? In the long run, magsasawa ka. Tama po ba? Hindi ka nga mapapagod, pero magsasawa ka. Si Kian, ito ay isang athlete, okay. Walang specific na tawag, basta athlete. Oh, sige. So ito si Kian, athlete, no? Ang sports niya ay tumakbo. Siya ay runner. Marathon, sumasali sa marathon yan. Mabilis tumakbo yan. Di ba pag tumatakbo ka, Kian, saan ka nakatingin? Saan daw? O, linaw, no? Pero di ba lahat ng tumatakbo nakatingin sa finish line? Bakit ano meron sa finish line? Alam nilang pagka nakapunta ka sa finish line, may prize. Alam mo sa kanta nga ng mga worldly, uso na yan eh, eyes on the prize, eyes on the prize. Pero sa ating mga Kristiyano, nawawala yung eyes on the prize. Di ba? Nawawala yung goal natin kasi natatabunan ng earthly things. Hello? Di ba? Kung hindi natatabunan ng earthly things, napapagod, nadadapa. Tapos umaayaw na. Normal naman niya sa mga sprinter eh. Pero bihira ang sprinter na nadapa, tapos umupo na lang sa bench. Usually tumutuloy yan. So ibig sabihin mga kapatid, if we lose our sight on the prize, kahit na nag-rest ka in Jesus, kahit na you are surrounding yourself with others, tinutulungan ka. Marami naman tumutulong sa'yo sa life group mo, pinapaalalahanan ka naman. You're investing yourself with God, your relationship with God, di ba? Every day nagpe-pray ka. You are watching and praying. Pero kung walang eyes doon sa prize, kung hindi ka nakatingin sa prize, iisipin mo na lang, mga kapatid, na parang in vain naman lahat ito. Sabi, kung wala tayong inaasahan, kawawa ka naman. Sinong pinakakaawang tao? Yung walang inaasahan. Pag nakakita ka ng tao, tapos tinanong mo siya, ano inaasahan mo? Wala nga eh. Kawawa yun. Pero pag may nakausap kang tao, tapos meron siyang inaasahan, ay, maayos naman pala, kasi may inaasahan to. Sino dito ngayon ang may inaasahan? Sino? Ano yung inaasahan mo? Ano yung inaasahan natin? Ano yung prize? To reign, To reign with Christ. Yun yung ating pagkakatawag eh. Tama, ano sabi niya? There will be a harvest. If you lose your sight on the prize, mga kapatid, ay nako, wala. You cannot obey Christ consistently. Kita mo mga kapatid this is our conclusion. Pagka ikaw, halimbawa siraan, panayang utos ko, wala naman siyang inaasahan. Halimbawa, utos ako ng utos, pakilinis nga yung kotse, nga. Susunod naman yan immediately. Pero actually, minsan, hindi. Susunod naman yan immediately.
Pero pag panay na utos ko, kahit kay Aston, ano mo naman to, pag wala siyang natatanggap, kasi wala siya nakikita na binibigay ko, sa susunod na utos ko, anong gagawin niya? Deadma. Ano pa? Magdadahilan. Pastor, kasi late ako pupunta ngayon eh. Pastor, kasi ganito. Sino dito ang nakaranas na ganyan? Yung antagal na sa ministry, pero parang feeling niya wala nangyayari sa kanya, tapos tinawag ng pastor, "Uy, ikaw kakanta ngayon. Uy, tutugtog ka ngayon ah." Ano? Magdadahilan. Pastor, punta po ako ng Nueva Vizcaya. Pastor, pupunta po ako ng Batangas. Pastor, pupunta po ako ng Bataan. Pastor, pupunta po ako ng... Ang dami ng dahilan. Kasi wala silang nakikitang result. Tama? Pero mga kapatid, ito po example before we end. Nakapunta na ba kayo sa water park, yung merong balde na malaki sobra? Saang water park nga yun? Yung biglang gumaganon? Ano yung pumupuno? Maliit na, parang ano lang hose, di ba? Pag tinitignan mo yun, parang walang nangyayari, tama po ba? Hindi mo nakikitang napupuno. Tama, mali. Pero pag napuno na yon, ano mangyayari? Bubuhos. Ang Kristiyano, naiinip. Pagka hindi niya nakikitang napupuno at parang feeling niya wala nangyayari, hindi niya mahantay yung pagbuhos, sumusuko, nag-give up. Amen? So, ang kailangan natin gawin, mga kapatid, una, again, to wrap up, ano kailangan natin gawin? Commit to rest. Surround yourself with others, invest your relationship with God, and keep your eyes on the prize. Just on the prize, not any other things here in this earth. Amen? Hallelujah. Sino po may natutunan ngayong umaga? Maaari po ba tayo lahat ay tumayo at tayo manalangin? Praise be to God. Lord, today we fix our eyes on you, God. For we want to be with you. We want to obey your commands consistently. Thank you for all the words na natanggap namin ngayong umaga na ito. Truly, we really want to obey consistently, but we don't know how. But praise be to God for these words. At kami na paalalahanan, paano sumunod ng may katuwiran at may katiyagaan sa iyo, O Diyos. Lord, ang dalayan ko po sa inyo ngayong umaga na ito to bless these people. And I declare victory to them. I declare strength to all of them. In Jesus' name. And everybody say, Amen.